Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagbabalik ng klase, naging mapayapa. Airspace ng Israel at Jordan, sarado. 34 na nawawalang sabungero, inilibing sa Taal Lake ayon sa testigo. Petisyong asylum ni Roque sa Netherlands, hindi ipinagkaloob. NCAF violations, may website na. At Olympic gold medalist Heidelin Diaz sasabak sa LA 2028 bago magretiro. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, magbabalik eskwela na ang mga estudyante nitong Lunes, June 16, ay naging mapayapa naman ang sitwasyon sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ilan sa mga nakatuwang ng kagawaran sa maigpit na pagbabantay ay ang Interior and Local Government, Health, Information and Communication Technology, Energy, Trade and Industry, Social Welfare Development, National Disaster Risk and Reduction Management Council at Philippine National Police. Bagaman may mga minor repair lang mula sa ilang paaralan, sumatotal ay maayos naman umano ang naging kalagayan ng mga pasilidad ayon kay Education Secretary Sani Angara. Kaugnay pang balita sa pagbabalik eskwela ay nagbabalik ang environmental group na Eco Waste Coalition sa mga magulang at estudyante laban sa mga binibentang toxic water tumblers. Ito ay mga insulated steel tumblers na may pinturang naglalaman ng mas mataas na antas ng lead, isang nakakalasong substance at higit na delikado sa mga bata. Una nang ipinagbawal ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang paggamit ng pinturang may lead sa mga school supplies, laruan at iba pang mga produkto. Sa ibang balita, hindi bababa sa 4 na kababayan nating Pinoy ang nasaktan at dinala sa ospital kasunod ng retaliatory airstrike ng Iran sa Israel. May isang Pinoy na nasa malubhang kalagayan at may isa pang Pinay ang pansamantalang nanunuluyan sa hotel matapos tamaan ng Iranian missile ang kanyang bahay. Halos 31,000 ang mga Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa Israel. May 60 OFWs ang nasa queue na umaasang makakauwi bago pa man ang tumitinding gera sa Iran. Kaugnay pang balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na handa itong magsagawa ng mass repatriation para sa mga overseas Filipino workers na apektado ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, tinatansya pa ng ahensya ang tamang timing para sa pagpapauwi ng mga OFW. Aabot sa 30,000 ang mga OFW na nasa Israel habang 30 naman sa Iran. Nagpaalala naman ang DMW na maaaring makipag-ugnayan sa kanilang hotlines para alamin ang kalagayan ng kanilang kapamilyang OFW. Dagdag pang balita, pinaplano ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na mapauwi na ang mga kababayan natin doon by land or sea kasunod ng pagsasara ng airspace ng Israel at Jordan bunsod ng pagpapatuloy ng tensyon kontra Iran. Ikinoconsider ng ahensya na idaan ang mga ito sa Jordan at Egypt upang ligtas na makauwi ng bansa. Sa datos ng Department of Migrant Workers, may nakauwi ng 18 OFWs kamakailan. Ngunit isang Pinoy rito ang nasa kritikal na kondisyon pa sa Israel matapos maipit ang leeg kasagsagan ng gera. May humigit kumulang 30,000 OFW ang nasa Israel ngunit mahirap para sa ahensya na masabi kung ilan ang nasa panganib ng hindi nagdudulot ng hindi kinakailangang alarma.
Isa pang mainit na balita, isiniwalat ng isang akusado ang tunay na kahinatnan ng mahigit 30 mga nawawalang sabungero. Aniya, pinatay at ibinaon sa lawa ng Taal ang mga labi. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ang matagal ng misteryo ng biglaang pagkawala ng 34 na mga sabungero ay nabuksang muli. Isiniwalat ng isang nagpakilalang testigo na isa ring akusado na patay na ang naturang mga sabungero. Pasintabi po dahil sa sensitibong mga impormasyon. Ayon sa suspect na kinilalang si alias Totoy, ibinaon ang mga labi ng mga sabungero sa Taal Lake. Bago ito ay binigti ang mga sabungero sa pamamagitan ng tie wire o alambre. Kaya naman mahihirapan umano ang mga pulis na kilalanin ang mga labi ng mga biktima. Hindi lamang umano 34 ang pinatay, kundi tinatayang 100 ang naging biktima. Ayon sa kanya, ang mga biktima ay mga nandaraya sa sugal, kaya naman itinurn over sa isang grupo para patayin. Nagpa siya umanong makipagtulungan ang suspect dahil sa mga pagbabantang natatanggap niya. Pati na rin umano ang pagbibigay hustisya sa mga naging biktima. Handa naman umanong makipagtulungan si Totoy sa investigasyon at isisiwalat niya rin umano kung sino ang mastermind. Itinuturing naman itong welcome development ng PNP at NBI. Tiniyak ng mga otoridad ang kaligtasan ng suspect. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Abiso publiko mula sa nakatakdang resumption ng voter registration sa July para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ay inilipat sa huling bahagi ng October ngayong taon na tatagal hanggang July 2026. Ito ang inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC upang magbigay daan sa Bangsamoro Parliamentary Elections o BPE na gaganapin sa October 13. Ito ay aniya upang hindi magkaroon ng kalituhan sa mga botante, partikular sa mga boboto sa BPE. Susunod sa News Force. DOE, binabantayan ang epekto sa presyo ng langis kaugnay ng tensyon sa Middle East. Mga Pinoy, biktima ng racist thuggery sa Northern Ireland. Visa-free entry ng mga Pinoy sa Taiwan extended. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.